Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat lagi tayong maging handa sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon para sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Bakit po nararapat tayong maging handa lagi? Simple lamang po ang kasagutan. Sapagkat hindi natin alam kung kailan ang eksaktong oras at araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naman po, tayo ay inaanyayahan na maging handa palagi at nararapat lamang na sa araw-araw ay tinatanong natin ang ating mga sarili, kung kamusta na ba ang ginagawa nating paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kung ang pagdating niya ay kagaya ng may-ari sa talinhaga, sa bawat sandali ba ng ating buhay, nakahanda na tayo upang salubungin natin siya? Mga kapatid kay Kristo, magandang paalala rin sa atin na ang bawat nating kilos at paggawa ay may epekto sa kabilang buhay. Uulitin ko po, ang bawat kilos at bawat nating paggawa ay may epekto sa kabilang buhay. Kung tayo ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Subalit, kung tayo ay patuloy na nagmamahal at gumagawa ng mabuti, ang buhay na walang hanggan at kaligtasan ay ating makakamtan. Lagi po nating tatandaan na ang buhay na mayroon tayo sa kasalukuyan ay isang kaloob na mula sa Diyos. Ito ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga sa bandang huli ng ating buhay, babalik at babalik tayo sa ating Panginoon. Dahil ang buhay na mayroon tayo ngayon ay panandalian lamang. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung ikaw sa kasalukuyan may matindi at mabigat na problema, huwag kang mag-alala. Ang buhay natin, panandalian. Ang mga pagsubok sa buhay, hindi magtatagal. Lilipas yan dahil maging ang mga pagsubok ay panandalian lamang. Kung ikaw ay may malubhang sakit o karamdaman, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagkat yang nararamdaman mong iyan, yan ay panandalian lamang at hindi ito magtatagal. Kung ikaw ay maraming inaalala, maraming alalahanin, iniisip, hindi makatulog sa gabi, huwag mawawala ng pag-asa. Ang buhay sa lupa, panandalian lamang. Tayong lahat naglalakbay patungo sa tunay nating tahanan. At ang tunay nating tahanan ay ang kaharian ng ating Panginoon.
panandalian lamang ang ating buhay sa lupa. Kaya nga ang tawag sa atin, tagapangalaga ng buhay. Ibig sabihin, tungkulin natin habang tayo ay nabubuhay na pangalagaang mabuti ang buhay na ipinagkatiwala at ipinahiram sa atin ng Diyos upang sa kanyang pagbabalik tayo ay may magandang maisusulit sa Kanya. Kaya nga bilang tagapangalaga, dapat tayong laging maging handa. Uulitin ko, bilang tagapangalaga, dapat lagi tayong handa. At ang nararapat nating pag-ibayuhin ay ang ating espiritual na paghahanda. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, tinatawag tayo upang maging mabuti, maging matapat, at matalinong tagapangalaga. Gaya na lamang ng alipin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, pinagkatiwalaan siya ng may-ari ng salapi at ari-arian sa pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Kanya itong napalago, kaya naman siya ay pinagkalooban ng kaniyang Panginoon ng isang buhay na kalugod-lugod at isang buhay na hindi na matatapos magpakailanman. Sa banal na misang ito, naway bigyan tayo ng Diyos ng grasyang maisagawa ang ating tungkulin bilang tagapangalaga ng ating buhay at kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Napakaganda nung sinabi ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ito yung sinabi niya, "Huwag na huwag tayong mabubuhay sa kadiliman. Huwag tayong mabigla sa araw ng pagdating ng Panginoon. Dahil tayong lahat dapat panig sa kaliwanagan. Tayo ay panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, sa bawat sandali, kailangan tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang ating pag-iisip. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw-araw, naway isaalang-alang natin ang paggawa ng tapat, tama, at mabuti. Ito po ang ating misyon bilang mga anak ng Diyos. Dahil po ang ating dakilang huwaran sa paglilingkod at sa pagtupad ng dakilang kalooban ng Ama ay walang iba kung hindi na rin ang kanyang dakilang anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.